Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito lang po tayo ngayon sa Intramuros, particularly dito sa ongoing construction ng Fort Santiago Esplanade or Maestranza Esplanade. Please samahan niyo po akong mag-update today, February 1, 2025. Time check, 5:15 PM local time at napakatingkad pa nga po ng araw dito. Ayan, may mga workers pa rin po tayong nakikita dito na nagtatrabaho. Yan po, marami na nga pong mga lamppost dito nakalatag at mga baluster sa riverside. Yung mga baluster po nakalatag ay hanggang Fort Santiago na po. Dito sa side, gumawa po sila ng sariling wall. Kasi po yung nakikita nyo pong may crane at may mga parking dyan sa loob ay sa Maestranza na po yan, iba na po yung area. Ayan po ang haba din tong wall na bagong gawa nila hanggang Fort Santiago po yan. Yan, nakaka-amaze guys, no? Ang bilis magtrabaho ng mga workers natin and of course sa management ng project na to na talagang puspusan ang paggawa nila dito. Nakikita nyo naman po. 2 days ago nandito po tayo at ito na po ang development niya. Sobrang bilis po. Dito po tayo nagatay ngayon sa Plaza Mexico. Ayan po, may nakalatag na po dito, no? Natural color lang po ang nilagay nila dito. Ito po yung may wall dito na may murals. Marami nga pong nagko-comment sa previous video natin. Gusto nilang ipapatibag ito at sakupin ng Plaza Mexico para mas malawak pa po yung Plaza Mexico. Sa tingin ko po hindi po pwede kasi ibang area na po yan. Yan na po ay sakop ng Maestranza. Kaya hindi po pwedeng pakialaman niya ng Plaza Mexico at Fort Santiago Esplanade. So far wala pa po akong idea kung ano pong gagawin nila dito. Siguro naman papagandahin nila yan pag matapos. 2 days ago wala pa pong nakalatag. Ayan po. Grabe, nakalatag na po halos lahat. Natural color lang po ang nilagay nila. Sa bandang dulo na lang po ang kulang. Mga Monday siguro matatapos na po yan. Ayan po, dito na lang po ang kulang. Diba guys, nakita nyo po kung gaano kabilis magtrabaho ng mga workers natin. Kaya kudos po sa mga workers natin. Sa likod po ng pader po ang ruins ng Maestranza. Ang sakop ng Plaza Mexico hanggang dito lang po. Ayan po. Naka-fix na po dito sa pinakadulo. Ayan po.
Diyan sa side wala namang nadagdag na lamppost, may isa pa dito na i-fix nila. Mga upuan naman, tapos na yung mga upuan pero hindi pa nagagamit, tinatakpan pa po nila ng tarpal. Maganda rin yung upuan na ginawa nila. Kaya siguro parang may division to, naka-individual siya para hindi pwedeng humiga. Ayan oh. Kaya mas maganda tong nilagyan pala ng ganito para hindi talaga pwedeng humiga kung sino man. Ayan, ganyan po ang design niya. Sa mga hindi po nakakaalam, dito sa kinatatayuan natin, dito po dumadaan dati yung mga sasakyan. Lalo na yung mga jeep na may signboard, South, Intramuros at Pier 15. Ngayon sarado na po. Kaya dito na area sinakop na po ng Plaza Mexico. Yan o, tumutubo na yung mga grass na nakatanim dito. Yun pala ang purpose niya, kaya may mga butas-butas. Para siyang number 8 ang design niya. Maganda rin to kasi pwede mong ililipat eh. Pag nagsasawa ka na sa design, no, kung i-transfer mo siya, pwede mo pang ma-recycle. Maganda sana dito may watering system. Yung parang nag-i-sprinkle, no, para ma-maintain talaga at ma-preserve yung mga grasses dito. Dito naman combination of two colors, natural and red. Yan, hanggang dulo na po ito ng Fort Santiago. Nakakunik na po siya mismo. Ito po yung pinaka boardwalk niya. Kahit yung wall na ginawaan nila, oh, grabe. Nung 2 days ago halos hindi ko pa makita na mayroong wall sila ginagawa, pero tingnan nyo naman po. Mga after 2 days matatapos na rin po siguro yan. Ayan po, oh, ang Maestranza. Yung nakikita nyo yung parang wall, yan po ang ruins ng Maestranza. Base po sa aking nababasa na article, gagawin nga po yan na creative hub pag marirestore yan. So far wala pa naman po ako napansin na may gumagawa po dyan sa loob. Baka po siguro pag matapos na yung Fort Santiago Esplanade, isusunod na rin po siguro yan. Abangan na lang po natin, guys. Ito po yung Philippine-China Friendship Monument.
ito, yung railings niya, nakakadena lang siya. Abangan na lang po natin kung anong gagawin dito sa railings, kung papalitan ba nila ng baluster. Ayan guys, yung existing baluster dito, tinibag na po nila at papalitan po nila ng bago. Ayan po, para uniform po lahat. Yan, napansin nyo po ba dati na meron dyang baluster? Ngayon nilalagyan na po nila nito. Ayan, dito nakalatag na pero hindi pa tapos. Part na po ito ng Plaza Mexico. At yun, nakapintulado na rin po ang bike lane dito or boardwalk. Ayan, hanggang doon po yan. Dito na naman tayo sa Plaza Mexico. Dito naman sa Riverside, yung stairs dito, ayan. Inumpisahan na nga po nila ang paggandahin. As of today, ganito pa po ang status niya. Meron na rin pong mga upuan doon, no? Matagal na pong tapos yan. Kung napansin nyo po guys, yung poste ng bridge ay napakalinis na po. Pininturahan na po nila ng bago para matanggal yung mga bandal. At sana nga po wala na pong magdudumi dyan o magbabandal kasi para ma-maintain po natin ang kalinisan. At tingnan natin dito sa ibang poste. Ayan kahit dito na poste, napakalinis na po. Bagong bago pong pintura. Ayan po, may mga lata pa nga po ng pintura. Yan, sa river natin, marami din mga water hyacinth. Ayan. Dito na po tayo sa harap ng Plaza Mexico. 4th Centenario de la Expedición Maritima, Mexico, Filipinas, 1564 to 1964. Yan, sa tingin ko po dito sa Plaza Mexico ay tapos na po ito kasi nung 2 days ago naglilinis po sila dito at nagfi-finishing. Sa ngayon po wala naman po ako nakikitang may nag-work dito, siguro po tapos na po dito. In few days time bubuksan na rin po nila ito at tatanggalin na yung mga nakaharang dito na may caution nakalagay. Kahit dito na side tinanggal na rin po yung mga lumang baluster. Ito na po ang ipinalit nila para uniform. Buong esplanade ganito po ang baluster. 'Di ba, napakaganda na. At nandito pa rin yung mga halaman. So temporary lang pala itong mga halaman dito nilalagay. Ayan po, sa banaunahan na po ang Pasig River Esplanade Phase 1C. In future siguro makakaroon dito ng mga boat rides. Napakaganda. Sana po talaga na malinis totally ang buong Pasig River. Kasi kahit pa sabihin natin dito malinis kung yung doon naman sa bandang taas ay marumi. So dito dadaloy lahat 'yan papuntang Manila Bay, 'di ba? So dapat buong Pasig River talaga ay linisin po natin. At sana po para makatulong po tayo, wag po tayong magtapon ng mga kahit anong basura sa mga ilog natin. Sa mga hindi po nakakaalam, dito na po dumadaan lahat ng mga sasakyan.
Ayan po, may jeep from Malanday, Santa Cruz, Recto. Ayan. Kung gusto niyo po mag-commute at mag-jeep, marami pong mga jeep papunta dito. Kung galing po kayo ng Recto ay 13 pesos lang po ang pamasahe. Ayan na po ang Pasig River Esplanade. Ayan, may mga bata nga din dito naglalaro. Sinuway ng guard. Yan, ganyan ang mga halaman dito. Ayan, kung gusto nyo sumakay ng kalesa, marami pong kalesa dumadaan dito. Kung gusto nyo mag-explore by kalesa. Sa mga hindi po nakakaalam, ang rate po ng kalesa ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers. At 800 pesos naman po para sa mga students, PWD, at senior citizen. Per hour po yan ang rate, guys. Ayan, dito na po tayo sa Pasig River Esplanade. Ayan po, marami na po mga tao na mamasyal kasi Saturday po ngayon. At napakaganda din po ng weather. Time check 5:45 PM local time. Ayan, may basurahan din po tayo dito. Yan, tingnan po natin dito sa gilid. Ayan po, oh. Sad to say, marami pong mga basura nakatambak dito sa gilid. Ayan, ito yung unang gawa nila. Ayan, may mga bandal pa dito, hindi pa natatanggal. Yan, may poste na dito. Yan, nakakonect na nga po dito yung bagong gawa nila na baluster. Na bagong gawa nila. Kasi dito na area kasi mga luma pa yung baluster nakalagay. Ngayong pinalitan na po nila lahat. Pati poste dito malinis na rin po, pininturahan na rin po nila. Dito po tayo dadaan sa sidewalk ng Plaza Mexico papunta ang Intendencia Building. Maganda dito sa Plaza Mexico kasi may naka-install na CCTV. Sana buong Esplanade no may CCTV. So far ito pa naman po ang nakita ko na naka-install. Ganda ng mga halaman dito sa Plaza Mexico. Sana nga po no ma-maintain talaga dito at higpitan ang security para hindi maabuso yung mga halaman dito at pati buong park. At sana no may ordinance sana dito na bawal magkalat para ma-maintain ang cleanliness and orderliness ng world class pasyalan natin. Kasi maraming nagdi-disagree nga na lagi nating sinasabi na world class pasyalan. Tapos makikita nila na maraming kalat at disorganized. Diba po, kahit po anong gawin ng management dito sa Esplanade, sa pagpapaganda kung tayo naman ay walang mga disiplina sa sarili natin, kalat pa rin tayo ng kalat, wala din po silang magagawa.
So tulungan na lang po siguro tayo. Ayan po ang The Manila Acapulco Galleon. Tapos na po, napakaganda na po tingnan, ang linis na po. Dito na po tayo sa Intendencia or Aduana Building. Ongoing pa po ang restoration nito at gagawin nga po itong National Archives of the Philippines. Ang exterior po niya ay pintulado na rin po. Medyo matagal-tagal pa rin po siguro matatapos yan. Dito po tayo sa kahabaan ng Magallanes Drive. Pwede rin pong palabas yan papuntang Pasig River Esplanade at papuntang Loton at papuntang Moralia Street. One way lang po dito. Ayan po ang Bureau of Immigration Building. Meron na nga daw pong bagong Bureau of Immigration Building at sa tingin ko po ginagamit pa rin po ito. Hindi ko lang po alam kung lumipat na po ba sila doon. Ayan po ang Plaza Mexico. Yung Aduana Building or Intendencia ay symmetrical architecture po ito. Yan po ang mga sinaunang building, neoclassical or symmetrical architectures. Kaya marami nga din nagko-comment sa mga previous videos natin na may mga building dito na hindi pasok sa banga or hindi classic ang design. Kasi katulad ng BF Condominium at saka Immigration Building, yan po ang lagi nilang ini-example. Ayan po, symmetrical architecture siya, kaya napakaganda. Mabuti na lang po ang mga nasisirang building noong unang panahon ay unti-unti na rin po nilang nire-restore. Katulad nito, Intendencia Building at pati yung Ateneo de Municipal, ongoing na rin po ang restoration. At abangan nyo pa po guys ang aking ibang updates dito sa Intramuros. Marami pong pagbabago dito kasi gagawin po itong world class historical site. Ayan po ang Jollibee, ang pinakamalapit sa Pasig River Esplanade. Ayan po ang ramp ng Binondo Intramuros Bridge. Ayan po ang kahabaan ng Soriano Avenue. Ito naman po ang Solana Street na kung saan ang BF Condominium at ang BIR. Ayan. Abangan nyo po guys ang aking vlog dito sa street ng Solana. Ito po yung kahabaan ng Solana Street. Dito po tayo sa Plaza de España. Ayan naman po ang BPI Building, ang former Santo Domingo Church. At ngayon ay BPI na po. So kung i-restore nila yung Santo Domingo Church, baka sa ibang location na po yon. Otherwise gigibain po yung BPI Building. Napakaganda po yung Santo Domingo Church. Akyat po muna tayo dito sa Binondo Intramuros Beach. Tingnan po natin dito kung anong mga kaganapan.
Marami po mga tao dito nagtatambay, nag-relax. Ayan po. Napakaganda din kasi ng weather ngayon at napakamahangin. Kaya perfect dito mag-chill. Nandito na po tayo sa taas ng Binondo Intramuros Bridge. Ayan po ang Plaza Mexico. Ayan po ang Pasig River Esplanade Phase 1C dito sa Intramuros. Ayan, nakikita ko nga po sobrang daming tao ngayon, no? Grabe, halos hindi mahulugan ng kalayong. Pupunta din po tayo doon sa malapitan. Dito pa lang sa Binondo Intramuros Bridge, tad na ang mga tao dito sa sobrang dami. Ayan po. Grabe, ang daming tao dito pa lang sa entrance. Ito na po ang Plaza Mexico. Umiilaw na po ang mga lamps dito at mga bollard lights. Sobrang ganda na po dito at ang liwanag sa Plaza Mexico. 'Di ba, nakakatuwa?
Ayan po ang Pasig River Esplanade. Dito po tayo sa sidewalk ng Plaza Mexico. Yan, sobrang ganda oh. Maganda sana guys no, dito sa buong Intramuros. Wala na po tayong makikitang mga spaghetti wires at mga poste ng Meralco. Marami pong nagko-comment sa mga videos natin. I saw yung mga spaghetti wires. Napakaganda oh, kung mga lamppost na lang po ang makikita natin. Tingnan nyo po dito. Grabe, sobrang ganda siguro. Antayin na lang po natin guys. Baka naman po mangyayari yung underground cabling system ng Intramuros. Ayan o, napakaganda no. Guys, ito po yung update natin ngayon dito sa Fort Santiago Esplanade, Plaza Mexico, Intendencia Building and Pasig River Esplanade. As of today, February 1, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.